So, ito yung reading natin para sa mga water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's start your reading. For those of you na gusto mo pa personal reading, madam, space, P, space pa sa dulo para makapagpabuka ng personal reading sa akin. So, let's start. What do we have here for water sign? Pa-comment dyan sa ba, ha? Kahit po, it's heart, smileys, malaking bagay yun sa akin. So, let's start. Shuffle ka lang ng konti pa yung cards. Okay, I feel good. Let's start your reading. For water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Three of Pentacles, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck is the Eight of Cups. Okay. So, yung iba sa inyo, water sign, medyo binibuild up mo yung sarili mo ngayon. Naayos mo, finances mo, career mo. You're thinking about the future. Pwedeng kagagaling mo lang sa problema. Financial problem. And parang, of course, ang focus mo is maayos, makaahon sa kung ano man itong pagkalugmok, pagbagsak na na-experience mo ngayon. Nakikita natin with the Three of Pentacles and the Queen of Pentacles, nandun yung unti-unti na rin naman nagkakaroon ng growth sa'yo, no? And pwedeng na-i-experience, nararanasan, at nararamdaman mo na yan. Okay, so anyway, sino yung person nakakonect mo pagdating sa love? Person nakakonect mo pagdating sa love. Spirit guides, angel guides, for the sign of last shuffle na lang. Water sign. Okay. Eight of Pentacles is here. Nine of Swords. Kung ikaw, medyo na doon ka na sa point ng buhay mo na unti-unti ka nang umaayos, 'di ba? Yung person na to hindi, ano siya, namumblema siya. Okay, with the Eight of Pentacles, tinatry niyo naman mag-focus sa career at ayusin din yung career or work niya. May mga bagay siyang nagbibigay ng stress, pagod, alam mo yun, anxiety. The Queen of Swords is here. I feel like itong person na to, meron siya mga taong gina-cut off or gustong i-cut off. Kasi nakakadagdag itong taong ito doon sa problema or stress na pinagdadaanan niya. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Magsimula tayo sa'yo. Anong emotion mo sa kanya? Seven of Swords. The Four of Wands. May times na naiinis ka pag naiisip mo siya kasi ano ba siya iisipin? Kumbaga parang ganun. Ba't iniisip ko na naman siya? Ano na bang papala ko sa kanya? And the Four of Wands, ang focus mo kasi is for yung stability mo, career mo, money mo. So, alam mo yun, yung parang ngayon with the Six of Swords, nag-move on ka na nga kasi. At saka hindi na yung past yung focus mo, kundi yung future with the Eight of Cups. And with the Judgment, pwede nagkaroon ka na ng awakening regarding connection ninyo, regarding dito sa person na to. So, may mga times na may ina-analyze ka regarding the past or sa inyong dalawa, or may mga times na hindi mo mapigilan kasi pwedeng napapag-usapan or
may nakakapagpaalala sa'yo sa kanya. So, ganun. Pero with the Four of Wands, ano ka na ngayon, medyo ah, mas importante na sa'yo yung reality ngayon regarding sa buhay mo kaysa dito sa connection mo with this person na ito. I can see Virgo energy. Emotion niya sa'yo. For water sign. Emotion niya sa'yo. Four of Cups. The Hierophant. Bottom of the deck, Six of Wands. I feel like may mga offer or may mga sinabi ka sa kanya na hindi niya inaccept. And yan with the Hierophant, parang nagkakaroon siya ng realization about dito. Ano yung realization niya? The Fool. Okay. So, parang sa part na ito, parang feeling niya, ang tanga-tanga niya, ba't di niya tinanggap or inaccept yung offer mo na yun sa kanya. Nandun yung panghihinayang with the Queen of Swords. Oh, okay. So, pwede itong person na to, kinut off or may pagka-cut off na nangyari sa inyong dalawa. But with the Ace of Cups, minahal ka niya. Mahal ka pa rin itong person na to, pero I don't know, it feels like pwedeng malaki yung naiambag ng isang person sa buhay niya. Maybe there's a person na nagbigay ng advice sa kanya regarding sa kung ano dapat niyang gawin sa'yo. Tapos tinake niya yung advice na ngayon pinagsisisihan niya kasi hindi naman talaga niya gustong umalis or lumayo sa'yo. So, parang dito, na-realize niya ang tanga-tanga niya, ba't niya hinayaan mangyari yun. What will happen in the near future for the both of you? In the near future. Strength card. Ten of Wands. First na nakakonect mo, Three of Swords and the Seven of Cups. Clarify the Three of Swords and the Seven of Cups. Six of Cups. Justice card. Well, pagdating sa iyong career, nakikita natin mas dadami lang yung responsibility mo, obligasyon, pero nakikita natin naging mas matibay ito. Maganda, usaping finances, financial development, stability, maganda yung sinasabi sa'yo. Pagdating sa person na connect mo, this could be a past person. Well, I can see other choices. Kaya lang, I feel like pwedeng magkaroon ng connection or karelasyon or pwedeng yung iba may karelasyon na yung person na to. Tapos parang lumalabas ka dito as guilty siya sa nararamdaman niya para sa'yo. Na to the point, naloloko niya yung person na kakonect niya kasi ang emotions niya or ang puso niya at yung isip niya nasa iyo pa rin. Alam mo yun? Pero walang connection sa inyong dalawa. Pero guilty siya na there's something going on between the two of you pa rin para sa kanya. At as hindi ka pa rin completely nawawala sa puso't isipan niya. Okay? So, although there's other choices, ano lang yun? Parang mangyayari yung other choices, props na lang yan ngayon para sa kanya. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.